Ako, tila inabsuelto ho ni Vice Ganda, yung komedyante, itong si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring katiwalian dito po sa ating gobyerno, dito po sa ating bansa. At kasi ang binabanggit ito sa idinaos na kilos protesta, kasi hiwa-hiwalay ho ang grupo, meron pong sa Liwasa Bonifacio, meron po sa Luneta, meron pong sa EDSA Shrine, bandang sa may People Power Monument sa Camp Aguinaldo. So yun ho, at siyempre dyan po sa bandang EDSA Shrine at sa White Plains ay pinangunahan ng mga artista. Ito ho ang ginawang rally. At dito ho ay meron pong naging pahayag, ito pong si Vice Ganda, na parang ang implikasyon nun nito na sa halip na batikusin ng Pangulo ay parang isinumbong lang ho ni Vice Ganda kay Pangulong Marcos Jr. Ito hong nangyayaring katiwalian. At sabi niya ni Vice Ganda ay dapat ay aksyonan daw ho ng Pangulo at ipakulong yung mga opisyal ng gobyerno na kung saan ay nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Dapat daw ipakulong, bitayin at talagang napamura ito pong si Vice Ganda. Kaya lang, dito ho siya naging pahayag ni Vice Ganda ay parang lumilitaw, absuelto ang Pangulo. Pero ayon sa mga taga-Masid, ito hong katiwaliang ito, kung sa simula pa lamang ay talagang binantayan ng gusto ni Pangulong Marcos Jr., hindi po ito mangyayari. Di po ba? Na kahit sabihin natin na hindi naman talagang zero, pero kahit pa paano talagang magiging konti na lang. Katulad di ba dati sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa kanya sinasabi niya na talagang matindi korupsyon. Maging sa DPWH. Inaamin niya ho ito pero talagang noon hindi sobrang makaporma, lahat talagang mumurahin at sigurado may kilalagyan, di po ba? Pero ngayon, ayon po sa mga taga-Masid, kasi alam niyo ang proseso ng budget, nagsisimula yan sa Malacanang, sa ehekutibo, yung tinatawag na National Expenditure Program. Sila po ang naghahanda niyan, nagbabalangkas, tapos isasubmit sa Kongreso. Pagdating sa Kongreso, sa House of Representatives, ihimayin, at di ba, mula may subcommittee level, tapos committee level, tapos sa plenaryo. Ganon din po sa Senado. Pagkatapos ay Bicameral Conference Committee. Pagkatapos na huyan, na-approve ng BICAM, isusumiti ulit sa Pangulo. So, hindi ko alam, parang hindi po na-review ata ng Pangulo ito dahil sa pagdating ho ng NEP, ano na yan, yung proposed, panukalang General Appropriations na yan, o yung bill na tinatawag, General Appropriations Bill, dadalhin ulit sa Malacanang. Pero kung hindi niya binasa at hinimay, kasi madali ho makita, ito na sinabit ng dalawang kapulungan Kongreso, kukumpara mo lang sa sinabit nyo, bakit na iba? Wala po nangyaring ganon, di ba? So, ang sinasabi, may pananagutan dyan ng Pangulo. Dapat ay kanyang hinimay ng gusto bago niya pirmahan. Kasi pag pinirmahan niya, ito po magiging ganap na batas. Di po ba? Ang dami ho ng mga aligasyon, ng mga insertion. So, ito, pakinggan nyo ho, mga kababayan, na sinasabi ho ni Vice Ganda na parang nagsumbong lang ho sa Pangulo. So, ibig sabihin, ang Pangulo raw dapat ang siyang umaksyon, ipakulong yung mga magnanakaw at lahat po na nakinabang dito po. Panoorin po ninyo, ano po mga sasabi nyo ho rito? Dito sa pahayag ni Vice Ganda na parang tila absuelto si Pangulong Marcos. Kasi ito po ay kabaliktaran sa sinasabi ng marami na hindi ang Pangulo ang dapat dapat managot din dyan. Kasi kung hindi niya pinirmahan ang budget, walang mangyari na anomalya. At kung talagang chinek ko ng mabuti, di ba, ng Pangulo. Okay, so ito, ipapanood ko sa inyo ang pahayag ni Vice Ganda. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo, i-like at i-share. Ito ho, panoorin nyo. Itong talumpati pahayag ni Vice Ganda. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sineswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos
na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan ay nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Ibigay ang atay. Pati mata, i-donate. Walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa, nyo! Sobra na, tama na. Sobra na, tama na. Sobra na. O yan po. Ang talagang nagpakita ho ng galit, no, si Vice Ganda at iba pang mga artista at lahat po ng mga mamayan. Alam nyo, iba-ibang grupo ho ang nagsagawa ng kilos protesta, no? Iba-ibang kulay. May mga pro-Marcos. Ito parang pro-Marcos ho itong yung kala Vice Ganda sa mga artista kasi iniiwas nila ang Pangulo eh. Samantalang sa iba ay talagang may mga panawagan na mag-resign ng Pangulo. So, kanya-kanya ho. Pero ang pinaka-importante ho rito, mga kababayan, ay nagkakaisa mga Pilipino. Lahat po, dito po sa paglaban sa katiwalian sa ating gobyerno. Yun po ang pinaka-importante. Ano man ang kinabibilangan mong grupo, ano man ang inyong adhikain. Pero talagang lahat po nagkakaisa na may nakawang nangyayari dito po sa ating bansa na dapat po ay sa lalong madaling panahon ay ma-resolba. At katulad ho, yung binabanggit ho ni dating Governor Chavit Singson, di ba? Diyan daw po sa Ilocos Norte mismo, sa hometown, sa bayan ni Pangulong Marcos Jr., grabe ho yung mga flood control projects dyan. At dapat yun ho muna ang imbestigahan, di ba? Para kung sana sa sariling bakuran muna ng Pangulo, para pagklaro, malinis, di ba? O yun, pwede na imbestigahan niya. Iba kasi, paano yun, mananawagan ba, may imbestigahan this film? Mr. President, unahan niyo muna yung sarili niyong bahay. Di ba? Diyan sa Ilocos. So, siguro, mas maganda ho, ay talagang tingnan mabuti. At, di ba? Dito ho ay, para magkaalaman lang ho, mga kababayan. Samantala, dito ho sa isinasagawang pag-iimbestiga ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Nako, sabi ho ng isang political strategist na si Ginoong Lito Banayo, na kapag wala pong nangyari na maganda dito po sa ICI na to, wala hong naparusahan at napakulong, nako, lalo pang lalala ito hong mga ginagawang kilos protesta at lalo pa hong magngingit-ngit sa galit ang taong bayan. Pakinggan ho natin itong political strategist na si Ginoong Lito Banayo. Ano ba ang gagawing investigasyon ng ICI? No? It gives us a lot of confidence that the people appointed to the ICI are men of probity and integrity. No? Wala tayong makukwestiyon kay Babe Singson, kay Benji Magalong. Well, I don't know the lady from but she has a very good professional capability, and even Justice Andy Reyes. No? So, babantayan niya ng tao kung talagang may mapaparusahan. No? Not just the Diskayas, not just the Wawaws and all of this. Kailangan legislators. Kailangan politiko. ganong kataas na politiko. Oo. Pag hindi, lalaki uli yan. So, hindi magiging satisfied ang publiko kung DPWH lang at contractors ang No. Despite sampahan ng reklamo at despite makulong. all the admirable efforts of our friend Vince Dizon, no, hihingi ng tao pa rin na sa legislature, no, whether both houses or one house, merong tamaan. Because totoo naman kasi, it's the provider of funds, no? The proponent. The proponent, no? Yun ang doon nag-uumpisa eh. Kaya rin malakas ang loob ng mga DPWH officials, ng mga kontratista, kasi tingin nila paderang kanilang sinasandalan eh. Congressmen, senators, you know. So ganun ang problema. Hindi sila mahuhuli. Akala nila forever itong kawalang-hiyaang ginagawa nila. Yan po. Talagang totoo naman ho, mga kababayan, na kapag, kumbaga, dugo ang hinihingi ng taong bayan eh. Kinakailangang may maparusahan. At hindi kung sino-sino lang, talagang malalaking tao
ang dapat na maparusahan at mapanagot dito po sa sinasabing napakalawak, napakagrabe ho na anomalya na naitala po sa kasaysayan ng ating bansa. Ulitin ko po. So yan po yung ating pinag-usapan ngayon, tila inaabsuelto ni Vice Ganda ang Pangulo at yun nga, sabi naman ni Ginoong Banayo ay kapag wala pong nangyari na maayos, matino na resulta ng investigasyon, nako, dire-diretso ho ang galit ng taong bayan. Okay? So, sa mga bago lang po ulit sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.